Ito yung panibagong topic natin ngayong araw na to, how to convert fraction to decimal, decimal to percent, and percent to fraction. May example tayo number 1 dito. Ang unang example is fraction. Ko-convert natin sa decimal. Pag convert ng fraction sa decimal, all we need to do is divide the fraction from numerator divided by the denominator. So, for yung 3, di-divide natin sa 4. 3 divided by 4, that is 0. 0 siya, then point, baro tayo ng 0. Pag baro ng 0, pwede na natin i-divide yung 30 divided by 4. That is 7. 7 times 4 is 28. Then, the difference nila is 2. Baro baro tayo ulit ng 0. Bring down 0. 20 divided by 4, that is 5. 5 times 4 is 20. Then, 0 na. Okay. Then, ang value ng 3/4 na fraction sa decimal is 0.75. Answer. Meron tayo naman example number 2. Ito naman ang decimal, i-convert natin sa percent. Ang gagawin lang natin dito, yung decimal na to ay i-multiply natin sa 100%. Sa 100 to make it percent. So, 0.65 times 100 is 65%. Ganyan lang kadali yan. Multiply mo lang ng 100 yung decimal, mapapako-convert na siya sa percent. Ito rin naman ang pag-convert ng another sample natin ng percent to fraction. Example number 3 is 70% convert to fraction. Ang gagawin naman natin dito is i-write natin ang 70%, then divide natin by 100%. Kakancel natin ng percent. Then also we can cancel the tens also. We divide by 10. Kung i-reduce pa natin ito, divide natin ito both side by 10. Ang magiging answer niya is 7/10. Yan ang equivalent ng percent to fraction. Ito naman sa example number 4, pag-convert naman ng fraction to percent. Ang gagawin natin dito is yung fraction is i-divide natin. So, yung 1/2 is divide natin 1 divided by 2. 1 divided by 2 is not possible. This is also 0. So, mababaro tayo ng 0. Then, 10 divided by 2. Lagay tayo ng point doon dahil nagbaro tayo ng 0. 10 divided by 2 is 5. 5 times 2 is 10. Then, 0 na to. Kaya, ang value ng 1/2 na fraction, ang equivalent niya sa decimal is 0.5. Para ma-convert mo siya sa percent, i-multiply mo siya ng times 100. So, ang magiging value nitong 1/2 sa percent is 50%. Answer. Ang last sample natin, example number 5, ito namang 80% ko-convert natin sa fraction. Ang gagawin naman natin to para ma-convert sa fraction, yung 80% i-divide natin sa 100%. Then, makakancel ang percent, magiging 80/100. Since pwede pa siyang i-reduce by 10, kung i-divide natin to both side by 10,
ang magiging value nito is 8/10 or 4/5. Ito naman yung example number 5 natin. Ko-convert natin ang 80% to fraction. Ang gagawin natin dito, yung 80% ay i-divide natin sa 100%. So, ang magiging answer niyan, ang magiging makakancel natin yung percent. Magiging 80/100. Since yung dalawa nito is both divisible by 20, pwede tayo i-reduce siya. Divide by 20, both numerator and denominator. So, ang magiging answer niyan is 4/5. So, yung 80% natin, pag i-convert natin sa fraction, ito ang magiging value niya, 4/5. Answer. Ngayon naman, ang example ng sunod natin is 0.8. 0.80, convert natin naman sa fraction. Ang 0.80, isulat natin, ilang digit siya? Dalawa. Since dalawang digit siya, i-divide natin siya sa automatic dyan, may 1 yan, di ba? Denominator niya 1. Tapos, multiply natin siya pareho times both side by 100. So, magiging answer niya is 80/100 or both are divisible by 20. So, pag in-reduce natin siya, divide by 20, magiging answer niya is 4/5. Let's say, 3 decimal ang natin, ang decimal natin. Let's say, sample tayo ng decimal na 700. 3 decimal. So, ganun din ang procedure. May denominator siyang 1. Tapos, multiply natin. Ang numerator, since 3 digit siya, multiply natin ng 1,000. Times 1,000. Ang equals niya is 700 over 1,000. So, pag in-reduce natin, divide natin both side by 100, ang magiging total nito, ang magiging result nito is equal to 7/10. Answer. Basta sa sample number 6, tatandaan nyo lagi, kung ilang digit ang decimal, yun din ang magiging digit ng imumultiply nyong 100 or 1,000 or 10. Kung ang decimal niya is 0.8 lang, ang imumultiply nyo is 10. Kung 0.80, 100. Kung 0.700, 1,000 ang gagamitin nyo. Kung 0.7,000, 10,000 ang gagamitin yung multiplier. Depende yan sa place value ng decimal. Kung ilang place value ang decimal, yun din ang magiging equivalent ng 0. Number ng 0. Tulad ito, 0.8, 0.80, 2 0, 100. 0.700, 3 0. Kung 0.7,000 yan, magiging 10,000 ang multiplier. Let's say kung 0.8, dapat to, hindi 100, 10 lang.
Ganun lang ang ang technique. Ang multiplier nyo is based on the place value on decimal. Kung ilang place value ang decimal nyo, yun din ang number ng 0. Katulad to, 0.8p, dalawa ang decimal place, kaya ang 0 mo dalawa. Ito, 0.700, tatlong decimal, tatlo ang 0, 1,000. Sana maging maliwanag sa inyo. And good day. Thank you.